unang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan. Meron pa po tayong oras, babasahin ko po. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Siya itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro. Lumayo ka, Satanas! Iniisip mo'y hindi sa Diyos kundi sa tao. Pinalapit ni Jesus sa mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niyang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad ng magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtaman niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay. Ano ang may babayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Kapag ka ang sinuman ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng lahing ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikakahiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Ito ho yung huli na ho, Kuya Bert, ng chapter 8 ng Mateo. Unang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan. Binibiro ninyo ito? Yung lilimutin nating sarili upang maging tagasunod tayo ng ating Panginoon. At sinabi pa niya na limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ano ba itong mga krusses na ito sa buhay ng tao, Kuya Bert? Alam mo, Kuya Min, napakalalim niyan at napakaraming aral na makukuha natin sa binasa mo ito. Tatalakayin lang natin yung unang talata na binasa mo mula verse 31 hanggang 33, no? Tapos, yung susunod, Kuya, check up mo lang dyan, yung sa susunod, no? Kasi magagahol tayo sa oras. Pero tingnan natin mabuti dito. Noong sabihin ng Panginoon, yung siya'y magdurusa at mamamatay, si Jesus kasi ang iniisip niya, hindi mangyayari yan eh. Kasi alam niyang galing sa Diyos ang Panginoon. Hindi pababayaan ng Diyos ang sino man na anak niya, tagasunod niya, o propeta niya, hindi kailanman pababayaan. Sa mga nakaraan kasi, ganito ang mga pangyayari ng mga propeta. Hindi pinabayaan ng Diyos. Kaya, dito si Pedro nag-isip ng sarili na hindi mangyayari sa Panginoon niya na mamamatay siya. Kung mamamatay siya, paano na sila? So, iniisip niya ang kanyang sarili. Kaya nga sa mga sumunod, sinabi niya na kung sino man ang gustong sumunod sa akin, limutin niya sa kanyang sarili. Ganon tayo, Kuya, katulad nga nung nasabi ko, naglilingkod man tayo sa Diyos, pero yung sarili rin natin, hindi natin nakakalimutan eh. No? Pero sa pangyayaring ito, ang masakit eh. Pagkatapos na itayo ng Panginoon ang iglesia niya sa ibabaw ni Pedro, abay, pinagwikaan siyang Satanas eh. Kaya marami sa mga kapatid natin sa ibang pananampalataya, hindi na mapaniwalaan yun eh. Na itinayo kay Pedro dahil dito sa pangyayaring ito, Kuya. Tinawag nga siya Satanas eh. Tapos ilalagay sa kanya yung iglesia niya, hindi mangyayari yun. Kaya ang isip ng tao ay hindi isip ng Diyos. Siya ang pinagtayuan niya.
Sinabihan niya si Pedro sapagkat si Pedro ay pumasok sa kanya si Satanas. Kaya ganyan din tayo eh. Kahit matapat tayong tagapaglingkod ng Panginoon, papasok at papasok sa ating Satanas, kung tayong patatalo. Manalig tayo sa Diyos. Kung ano sinabi niya, paniwalaan natin. Baka matangay tayong katulad ni Pedro. Sa pangyayaring ito, kuya, sa isip ng karamihan nating mga kapatid, sana iwaksi nila yon. Sapagkat anumang kasalanan ang gawin ng isang tao, kapag inibig ng Diyos, ang lahat ay mangyayari at magiging matibay. Katulad ng ibinigay na sa kanila. Ang patnubay, ang Espiritu Santo, na gumagabay sa ating lahat ngayon. At nabautismuhan sila ng baptismo par at sumakanila ang Holy Spirit, wala na silang kinatakutan. Nakalimutan na nila ang kanilang sarili. Lalo tigit si Pedro. Kaya nga, bago umakyat ang Panginoon nung siya'y nabuhay, ay pinagbili na niya, tinanong niya ng 3 beses si Pedro. Dahil yun ang pinakamalaking pagkakasala ni Pedro sa ating Panginoong Jesus. Pedro, mahal mo ba ako? Sabi nga ni Pedro, Lord, batid po niyong mahal ko kayo. Pangalawa, ganun din, batid po ninyong mahal ko kayo. At pangatlong tanong, naudlot si Pedro. Sapagkat 3 beses siyang tinanong, sumagi sa isipan niya na 3 beses niyang itinatuwa ang ating Panginoon. At doon sa pangyayaring yon, nang sagutin niya ang Panginoon, Panginoon, batid po ng lahat ang iniisip ng tao. Batid ninyong mahal ko kayo. Pangalagaan mo ang aking mga tupa. Ito ang kapangyarihang ibinigay ng Diyos kay Pedro bilang kauna-unahang papa ng kanyang Santa Iglesia na mismong sa kanya itinayo. Sa ibabaw ng marupok na si Pedro, pinatibay niya dahil ginawa niyang bato ang pangalan ni Simon na anak ni Jonas na tinawag niyang Pedro na ang ibig sabihin bato. Amen.